Nakahanap ang babae ng sikretong lagusan sa loob ng kanyang bahay, kung saan natuklasan niya ang isang malaking misteryo. Ang buhay ay napupuno ng problema at kaginhawaan na pakiramdam nating naranasan at nakita na natin ng lahat. Pero may sorpresa pa rin kung minsan na darating sa atin mula sa mga taong minamahal mo o sa lugar na madalas mong pasyalan sa panahong hindi mo inaasahan. Kaya isipin mo na lamang kung ang isang malaking sikreto ay may kinalaman sa iyong buhay, ay nagkukubli lamang pala sa loob ng iyong tahanan. Ito ay nangyari sa isang babae na nakadiskubre ng kakaibang lugar sa sarili niyang bahay. At sa oras na nalaman niyo kung ano ang kanyang nasaksihan, ay malamang magsisimula ka na ring maghanap ng kagaya niya. Manatili kayo sa kwento natin dahil tiyak na hindi niyo mapapaniwalaan ang kanyang makikita na binase sa tunay na pangyayari. Isa sa mga naituro ng horror film sa atin na hindi tayo dapat magpunta sa basement ng mag-isa, lalo na kung ito ay madilim. Kaya naman, hindi maitatanggin ang abandonadong basement ang isa sa pinaka-nakakatakot na lugar sa kahit sino man, kung saan walang magandang pwedeng mangyari. Ganun pa man, para sa bida ng ating kwento, ang lugar na yon ay naging daan sa kanyang bagong pagsisimula at koneksyon sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang Sherlock Holmes ng istoryang ito ay si Alexandra Polos, na gaya ng sikat na detective ay hindi sumusuko hanggat hindi nare-resolba ang misteryo na tinatago ng kanyang tahanan. Ayon sa kanya, noong siya ay bata pa lang, ay nararamdaman niya ng may espesyal sa kanilang bahay. Matagal na panahon din ang nagdaan bago niya natagpuan ng mga ebidensyang magpapatotoo sa kanyang paniniwalaan. Bandang huli ay nanaig din naman ng katotohanan at nagpakita ito mula sa ilalim. Bagamat normal naman ang kanilang buhay kung titignan, ay may kakaiba dito at espesyal. Nakalokasyon ang bahay sa Lansdowne, Pennsylvania. Nabili ang bahay na ito taong 1974. At ang bahay na ito ang siyang namulatan ni Alexandra simula ng kanyang pagkapanganak. Para sa kanya ay nakakubli na sa bawat sulok ng bahay ang bawat memorya ng nakaraan na hindi nila kailanman makakalimutan. Marami ang naniniwala na ang bahay kung saan tayo pinanganak ay nagkakaroon ng espesyal na lugar sa ating puso. Marahil dahil dito natin naranasan ang una nating paghakbang at ang una din nating karanasan sa pakikipagkaibigan. Para kay Alexandra, ang colonial style na bahay niya ay ang pinakaligtas na lugar sa lahat. Habang naninirahan si Alexandra sa bahay kasama ang kanyang pamilya, ay palagi na lamang siyang nananaginip patungkol sa isang kakaibang pangyayari. Bata pa lamang ay nararanasan na ni Alexandra ang misteryosong panaginip na yon, kung saan ipinapakita sa kanya ang sekretong kwarto sa loob ng kanilang bahay na walang sino man ang nakakaalam. Dahil bata pa noon ay naniwala ang mga tao na baka produkto lamang ito ng kanyang imahinasyon. Binabaliwala lamang ng lahat ang kanyang sinasabi, pero sadyang hindi na naalis sa isipan ni Alexandra ang bawat detalye ng kanyang napapanaginipan. Pero posible kaya na totoo ang mga pagpapahiwatig na nakikita ni Alexandra? Sadyang kakaiba at mahiwaga kung minsan ang mundong ating ginagalawan. Ang kagandahan bandang huli ay nagawa namang matupad ni Alexandra ang kanyang pangarap sa kakaibang paraan na hindi niya inaakala. Hindi lamang naman si Alexandra ang natatanging nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang tahanan. Maging ang mga taong bumibisita sa kanilang tahanan ay may kakaibang umanong nararamdaman na hindi malaman. Hindi nila masabi kung ano yon, pero nagiging dahilan ito sa mabilisan nilang pag-alis. Dahil hindi na sila nagiging komportable. Ang kakaibang sensasyon na ito ay parabang nagkalat na sa paligid dala ng hangin na tumatakot na sa maraming tao. Ang mamatayan ng isang pamilya o minamahal ang pinakamatinding dagok at pinakamalungkot na sandali para sa kahit sino man. Isang bagay na naranasan din ni Alexandra taong 2008.
kung kailan na mayapa ang kanyang ina. Sadyang malapit si Alexandra sa kanyang ina, kaya naman labis siyang nasaktan na halos hindi na naging madali sa kanya ang makabangong muli. Subalit hindi lang pala yun ang trahedyang darating sa kanyang pamilya, nang isa na namang miyembro ng kanyang pamilya ang pumanaw. 7 buwan lamang ang nakalipas matapos mamatayan ng isang ina ay namatayan naman siya ng isang kapatid. Maaaring may kinalaman ng bahay sa mga masasamang nangyari, pero hindi ito basta matanggap ni Alexandra. Para sa kanya ang tahanan na yon ay mas naging espesyal dahil nakadikit na dito ang memorya ng kanyang namayapang ina at kapatid. Kaya naman mas ninais niyang manatili na lamang dito at hindi ito isuko sa kanino man. Nawalan man siya ng 2 kapamilya ay hindi niya na nahayaan pang mawala din ang tahanang kanyang kinalakihan. Matapos ang lahat ng nangyaring trahedya, ang kanyang ama ay ganap nang umalis, kung saan ipinasa na kay Alexandra ng kanyang ama ang lahat ng karapatan na kanyang kailangan. Ito ang dahilan kaya't nananatili sa pangangalaga ni Alexandra ang luma pero maganda nilang tahanan na may sikretong sa katagalan ay ganap na ring nabunyag. Siguro para sa iba ay mahirap manirahan sa isang tahanan na magpapaalala sa iyo sa mga taong nawala sa iyong buhay. Pero para kay Alexandra ay banal ang lugar dahil alam niyang nananatili pa rin dito ang presensya ng kanyang ina at kapatid na nangakong hindi siya iiwan kailanman. At ang desisyon niyang ito na panatilihin sa kanyang pangangalaga ang tahanan ay ang siya palang magiging pinakamaganda niyang desisyon sa buhay. Siya na ang opisyal na nagmamay-ari ng bahay, pero hindi niya na magagawang manirahan pa dito dahil meron na siyang ibang tahanan. Labis na lamang niya itong sinusubaybayan at nagawa pa muna niyang paupahan sa iba. Naghahanap si Alexandra ng tenants na maninirahan sa bahay ng kanyang pamilya. Inaasahang magiging maayos ang kanilang karanasan doon. Pinaupahan na lamang niya ang tahanang kanyang kinalakihan at hinayaang ang bagong pamilya doon ang makapagsimula ng bago nilang memorya. Gayunpaman ay nagsidatingan na rin ang ilang mga problema kung saan ang tahanan ay nangangailangan pala ng pagsasaayos. May seryosong problema umano sa pinakapundasyon ng bahay. Dahilan para ang basement ng bahay ay okupahan muna ng mga trabahador. Dito na maibubunyag ang sekretong matagal nang nakatago, kung saan isang bagay na hindi inaasahan ang siyang darating. Maraming mga bagay sa basement ang nagsimulang masira, kaya kinakailangan ni Alexandra na maresolbahan ang problema ng madalian. Ang unang bagay na nasira ay ang oil tank. Pagkatapos nun ay sumunod naman nagkanda sira-sira ang mga lumang tubo sa puntong kailangan ng mapalitan ng bago ang kabuuan ng sistema. Pero ang huli at ang pinakamalaking problema ay ang mga basag na pader na kung hindi maaayos ay pupwedeng magdulot ng mas malaking kasiraan sa bahay. Hindi na rin naman nag-alilangan si Alexandra na maipaayos ang tahanang kanyang pinakamamahal. Ang problema sa basement ay nagpagising sa mga lumang mga memorya ni Alexandra kung saan nabuhay na naman sa kanyang isipan ang mga lumang kwento ng nakalipas. Mga kwentong ibinabahagi kay Alexandra ng kanyang kapitbahay na isang matandang retired doctor at matandang babae na matatagal na nilang kapitbahay at malapit sa kanyang mga lolo at lola. Dito sinabi ng doktor ang pagkakaroon ng basement sa loob ng kanilang lumang tahanan. Hindi naniwala ang kanyang ina nang iyon ay madinig, pero nararamdaman ni Alexandra na hindi naman yun imposible, na maaaring totoo nga ang siyang ipinahihiwatig ng kanyang sunod-sunod na panaginip. Dito nan inilagay ni Alexandra sa sarili niyang mga kamay ang pag-uobserba para mapag-alaman na rin niya ang katotohanang matagal na sa kanyang bumabagabag. Ang kanyang panaginip ay unti-unti nang naging realidad, ginugulo ng kanyang pagkabagabag. Si Alexandra ay nagdesisyon nang magsimula sa sarili niyang pag-iimbestiga. Ilang oras din niyang iniimbestigahan ang naging kasaysayan ng lugar sa kanyang laptop, pero wala ni anuman siyang natagpuan. Hanggang isang gabi, 2:00 ng madaling araw, ay napunta na siya sa isang artikulo na magiging kapaki-pakinabang sa kanya.
At ang unang clue na kanyang madidiskubre ay isang artikulong may kinalaman sa isang bahay malapit sa kanila, kung saan ang may-ari ng bahay na yon umano ay nakadiskubring ang kanilang bahay ay konektado pala sa isang underground railroad nang hindi nila nalalaman. Ang nakakaduda dito ay ang pagkakaparehas ng naging problema nila kay Alexandra sa ngayon. Ang sadyang nakakahanga dito ay ang naging solusyon sa problema. Sa baba ng simentadong basement ay nadiskubre nila ang isa pang kwarto. Kaya naman naisip ni Alexandra na baka ang parte ng railroad ngayon ay nasa ilalim din ng kanilang basement. Ang Underground Railroad na yon ay isa sa pinakaimportanteng bahagi ng American history, kung saan maaari mong madiskubre dito ang ilang matatandang kasaysayan ng Amerika. Ang railroad ay tinayang nagawa pa noong 1700s, kung saan ito ay naging daanan ng mga sikretong ruta papunta sa ilang ligtas na kabahayan na ginagamit ng mga inalipin noong African Americans na nagnanais tumakas patungo sa mas malalayang bansa gaya ng Canada. Siyempre, hindi lahat ng tao noon ay sumusuporta sa pang-aalipin. At ang mga taong tutol doon ang nagsagawa ng railroad na ito para tulungan ng mga inaaliping tao na maging malaya. Ang Underground Railroad na yon ay hindi basta railroad lamang. Sa halip ay maituturing ito na sikreto at organisadong kilusan na noong taong 1850, tinatayang 100,000 na mga alipin ang ligtas na nakalaya ng dahil sa tulong ng railroad. Kaya't ang kahalagahan nito ay hindi maitatanggi. Tiyak na ipinagmamalaki ng kahit sino paman ang malamang parte ng railroad na ito ang kanilang tahanan. Palaging may magandang bahagi sa bawat masasamang sitwasyon at mabilis itong natagpuan ni Alexandra, bagamat ang kanyang basement ay nagkaroon ng malawakang problema, ay ginamit na lamang niya ito para sa kanyang kapakinabangan, kung saan hinanap na lamang niya ang nakabaong yaman ng kasaysayan. Ito ang request na biglaang natanggap ng mga trabahador. Pinakiusapan sila na maghukay na lamang ng mas malalim pa sa napag-usapang plano. Inakala ng mga trabahante na maaaring nasisiraan na si Alexandra sa nais nito, hanggang sasabihin na rin niya sa kanila ang posibleng pagkakakonekta niya sa isang historical na kasaysayan pag nagkataon. Bunga ng pagka-interes ay sinunod naman ng mga trabahador ang nais ni Alexandra. Kahit pa ito ang unang beses na gagawa sila ng ganung bagay. Hindi na rin kailangan mag-antay ni Alexandra ng matagal dahil isang araw lamang ang nakalipas, ay agad nang tumawag kay Alexandra ang construction manager para sabihing may nakita nga silang kakaibang bagay. Sinabi ng construction manager na hindi nito paniniwalaan ang kanilang nadiskubre. Tama nga ang hinala ni Alexandra. Ang panaginip nito ay ganap nang naging realidad. Napatunayan niyang hindi siya nasisiraan o kung ano paman. Dagdag pa ng mga trabahador na may malaking buta sa sahig ng basement, papunta sa isang kwarto sa dagdag na lalim na 14 na talampakan. Si Alexandra ay napanganga sa pagkasorpresa at ang kwarto na yon umano ay isang panibagong lugar sa kanyang buhay na ngayon lamang natuklasan. Sadyang namangha ang mga trabahador na pasukin ang kwarto na nasa 6 hanggang 8 talampakan ang lawak at may habang nasa 15 talampakan. Isang maganda at sapat na kwarto para sa kahit sino man. Malamang na ang kwarto na yon ay naitayo na bago pa man maitayo ang bahay. Hindi na rin mautos ni Alexandra na mas laliman pa ang hukay. Pero natatakot na siyang baka ikagiba pa ito ng bahay na medyo luma na at marami ng problema sa pundasyon. Labis na siyang naliligayahan sa naging parte ng tahanan ng kanyang pamilya sa isa sa pinakaimportanteng kasaysayan ng kanilang bansa. Marami pang nais malaman si Alexandra sa kanyang lugar at magkaroon pa ng dagdag na karunungan sa bawat pangyayari sa kasaysayan. Dahil para sa kanya, hindi lamang yon ang tahanan ng kanyang kinalakihan, sa halip ay higit pa. Kailangan niya lamang malaman kung ano pa ang mga ito. Bago tayo magpatuloy sa istorya ni Alexandra, gagawin niyo ba ang bagay na kanyang ginawa? Nais mo din bang mas matuto pa sa kasaysayan ng iyong bansa?
Kung nais niyong malaman ang pinagsimulan ng lahat, ay kailangan nating magbalik sa nakaraan mga 400 taong gulang makalipas. Kung talagang nais nating sariwain ng detalyado ang naging bawat pangyayari sa isa sa pinakamalungkot na yugto ng panahon sa mundo, sa kasagsagan ng 17th century, ang pinakamalungkot na yugto sa kasaysayan ng Amerika ay nagsimula. At ang naging epekto ng kasaysayan na yon ay makikita pa natin sa panahon ngayon. Sa pagitan ng 17th at 18th century, ang mga tao sa kontinente ng Afrika ay nauwi sa pagkakaalipin sa pamumuno ng mga kolonyalistang Amerikano, kung saan nagagawa silang ibenta sa mga mayayamang Amerikano para gawing alipin sa mahihirap ng kondisyon, kalimitan para pagtrabahuin sa produksyon ng bulak at tobako na walang sahod o ano paman. Sa dami ay hindi mo na maiistima ng eksakto ang tunay na naging bilang ng mga alipin ng panahong iyon, basta tinatayang mga nasa 6 na milyon hanggang 7 milyon na itim na alipin ang ipinadala sa bagong mundo noong 18th century. Sa pagdating ng 1900s ay hindi na rin nagustuhan ng marami sa sarili nilang bansa ang hindi makatwirang kilusang ito, na siyang humantong sa madugong pakikidigmaan ng dapat ay iisang bansa na kung tawagin ay Civil War. Ang digmaang ito ang siyang humati sa mga mamayan ng Amerika. Nakakalungkot lamang na kahit ngayon ay nananatili pa ring legal ang slavery sa maraming states ng Amerika. Ang naging kagandahan lamang ay mas dumadami na habang nagtatagal ang mga taong lumalaban para sa kanilang karapatan, dahil walang sino man ang may karapatang alipinin ang kanyang kapwa at gawan sila ng pagpapahirap. Dito na nakabuo ang mga tao ng mga organisasyon na sisira sa nasabing mga kilusang nang aalipin sa isang tao ng dahil lamang sa kulay ng kanilang balat. At isa sa mga nagawa na organisasyong ito noon ay ang Underground Railroad, na bagamat medyo natagalan ang pagtatapos ay nagbunga naman ng maganda ang kanilang paghihirap. May iba pang kinailangan isakripisyo ang sarili nilang buhay para sa kaligtasan ng iba, at sila ang tinuturing na tunay na bayani ng kanilang panahon. Isa na dito si Levi Coffin mula sa North Carolina, na nagawang mag-smuggle ng libo-libong slaves habang isinasakripisyo ang kanyang sariling buhay. Kaya naman naging tanyag siya sa titulong President of Underground Railroad. Isang taong may malawak na kaalaman sa Diyos at Biblia ang naging malaking kalaban ng slavery sa kasaysayan. Maraming alipin noon ang kinailangan magsakripisyo ng sariling buhay para sa kalayaan ng iba at marami. At walang sino man ang nakakaalam ng kanilang tunay na hirap at pinagdaanan kung hindi sila lamang. Ang isa sa pinakasikat dito ay si Harriet Tubman, na pinanganak sa panahon ng pagkakaalipin na kanya namang natakasan. Lumaya siya at ginamit ang kalayaan na yon para mailigtas ang iba pang naging kagaya niya. Tinatayang mahigit 300 alipin ang kanyang nabigyan ng kalayaang mabuhay ng normal. Ang slavery ay naidokumento sa isang lugar ng Pennsylvania noon pang 1639, kung kailan nagsimula ang bansa na mag-import ng slaves mula Africa. Ginamit nila sa unang taon ng mga aliping ito sa pagpapatayo ng bahay at paglilinis ng malalawak na kalupaan, habang ang iba naman ay naging tagasilbi ng mayayaman. Nabuhay sila sa terebleng panahon, at dahil mas kinukuha noon bilang trabahador ang mga lalaki kaysa sa babae, ang formasyon ng kanilang pagpapamilya ay sadya na ring nalimitahan. Sa kasagsagan ng Revolutionary War ng Amerika, ang Pennsylvania ay nakapasa sa Gradual Abolition Act ng 780. Tinulungan ng batas ang mga buntis na alipin na maipanganak ang kanilang sanggol ng malaya, kung saan agadan silang kinakailangan irehistro. Matapos ang revolusyon ay marami ng mamayan ang nagpalaya sa kanilang mga alipin, at pagdating ng 1810 ay 795 na mga slaves naman ang naging regular na mamayan ng bansa. Simula nang matapos ang Underground Railroad ay naganap ng naging malayang bansa ang Pennsylvania. Isang railroad na nagamit ng mga alipin para makapagtago sa mga ligtas na kabahayan.
sa tulong na rin ng mga taong may mabubuting puso para sa mga nangangailangan. Walang katumbas ang ligaya ni Alexandra na maging parte ng isang malawak na kasaysayan. Agad na humingi si Alexandra ng tulong sa kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang mga dapat niyang malaman, at ang tumulong nga sa kanya ng mga sandaling iyon ay si Rachel Moloshok, ang Managing Editor of Publications para sa Historical Society ng Pennsylvania, kung saan naging malaking tulong sa Alexandra na agad nakatanggap ng nakapupukaw na interes sa balita. Sinabi ni Rachel na ang pinakakinatatayuan ng bahay ni Alexandra ay tinatawag na Abolitionist Sympathizer Area, kung saan ang mga tao noon ay nagtitipon-tipon para magsagawa ng aktivismo sa pagsugpo ng slavery, kasama na rin ang pakikibahagi ng mga ito sa pagsasaayos ng mismong railroad. Malamang na ang unang may-ari ng tahanan ay kilalang vocal abolitionist ayon sa nailabas nilang dokumentasyon. Marahil ito na ang hinihintay ni Alexandra na kasagutan, pero marami pa ring tanong ang mga nangangailangan ng kaliwanagan. Ang posibilidad at walang katapusan, kaya naman ang realidad ay nananatili pa ring misteryo sa kabila ng lahat. Ang dokumentasyong may kinalaman sa nadiskubre ni Alexandra sa kanyang tahanan ay muling nagbukas sa isipan ng marami na alalahanin ang madilim pero naging malayang yugto ng kasaysayan, na dapat ay kapulutan ng aral at hindi mawala at makalimutan. Maraming salamat po.